May it be your will before you, Lord our God, that no mistake should happen to us, and that we should not stumble in the matter of Turalo, and that our friends will be happy with us, and that we should not say about something clean that it is unclean, or of something unclean that it is clean. Nor should our friends stumble in the matter of Turalo, and we will be happy with them. For the Lord will give wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. Uncover our eyes, and we will see wonders from your Torah. Blessed are you, Lord our God, King of the universe. May the words of my mouth and meditation of my heart be acceptable before you, Lord, my rock and my Redeemer. Amen. Ikaw akong itinuhan, Adonai ni Abraham, isa akong hakon. Ang balaod mo akong hiyak, na ako makakaon kanino. Ikaw akong hinigugman, Adonai ni Abraham, isa akong hakon. Ang balaod mo ang hiyak, niini kinabuhi. Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanlungan. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanlungan. Ikaw lang akong simahon, Adonai ni Abraham, isa akong hakon. Ang balaod mo mao'y giya sa dalan sa pagkinabuhi. Ikaw lang akong yubuan, Adonai ni Abraham, isa akong hakon. Wanay lain gawas kanino, ikaw lang, ikaw Hashem. Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanlungan. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanlungan. Okay, good evening po sa lahat, no. Isa nga pala sa mga bagay na kailangan po nating pag-usapan is actually about the history, no, dun sa community. Actually nakita ko po to, no, na napakahalaga po ito na malaman ng mga kapatiran, kasi nga meron tayong mga maliliit na mga anak, meron tayong mga susunod, no, ng mga kabataan wherein wala po silang kaalam-alam kung paano nagsimula ang grupong to, itong community po natin.
So, ano na lang din to sa mga bago. Alam ko kasi marami mga bago dito kung paano talaga nagsimula yung group. Kaya gusto kong gamitin tong opportunity na to kahit papaano ma-download ninyo or makita ninyo talaga yung kabuuan no ng community, paano nagsimula, paano po ito na nasimulan talaga, no. So nagsimula po kami bilang isang Kristiyano po, no, na lalo na po sa akin kasi lumaki po ako na yung mga magulang ko is very religious po. No, very religious po sila sa dahilan po na na yung papa ko is mahilig po sa Biblia. Mahilig po sila aral sa Biblia. Wherein ang magulang ko po, ang mama ko po is actually Abul-Anon, then Katolik po siya, at isa po siya doon sa sinasabing sumasabay doon sa mga rosaryo. Devoted po yung mother ko sa pagiging Katolik, hanggang sa nagpang-abot sila ni Papa na at that time is actually palipat-lipat na ng iba't ibang religion. Naging Katoliko sa simula. Then, pagkatapos maging Katoliko, dahil nga sa may mga bagay na nakita siya na-witness niya sa mata niya, na hindi niya nagustuhan, kaya lumabas siya. O lalong-lalo na dun. Kasi naging sakristan yung father ko. My father's name, in his memory po, Gonzalo Villegas. Torres po yung middle name niya, T. Torres. Tsaka yung mother ko po is Rosario Amper Villegas. Yung Amper po galing Bohol. So yun nga, nagpang-abot sila dahil nga sa hirap ng buhay dun sa Bohol. Ang mother ko po actually nagtitinda ng saging, na lipat sila, nag-move sila from Bohol to Davao City. Yung father ko naman is taga-Gihulngan, Negros. Negros po talaga sila, mga Villegas. Tapos dahil nga sa walang din sa Negros, walang hanap buhay, kaya nag-move din yung father ko dun sa Davao City. Dun po sila nagkita. Then ayun, yung father ko palipat-lipat from Catholic, naging Iglesia ni Cristo, naging Iglesia sa Diyos, naging SDA, so kung ano-ano na lang nalipatan, dahil bawat grupo na mapuntahan niya, hindi talaga maiwasan na may masabi siya, may nakikita siya na hindi maganda. So lumilipat siya hanggang sa nagkaroon po ako ng isip, yung mga kapatid ko, lalo na si Abraham, yung nakakatanda namin kapatid. Nagkaroon po kami ng isip, naalala na namin yung mga bagay-bagay na hindi po talaga kami sinasama ng father ko sa kung saan yung napasukan niya. Hindi niya kami sinasama. So, hanggang sa dumating yung panahon na wherein nag-messianic po siya. Nakarinig po siya ng napunta po kami ng Manila when I was grade 4. Although pinanganak kami kasi yung father ko between their marriage tsaka mama ko is matapos sila mag-asawa, lumipat sila ng Manila. So Tondo po. So doon sa Tondo, doon na ako pinanganak. Yung mga kapatid ko, yung mga nakakatanda kong kapatid, doon na din pinanganak. So hanggang 4 kami na lalaki na doon pinanganak. So nung ipanganak yung lalaki namin, yung si Ariel, lumipat na kami doon sa Davao. Pero meron na po kaming asset doon sa Davao bago mag-asawa yung mama at papa ko. Nakabili na sila ng lupa doon sa Buhangin. Pero pinabayaan nila dahil nga sa yung tao ba naghahanap ng swerte. So Manila, move ulit dahil nagkasakit yung father ko doon. Balik kami dito sa Davao City. So ang nangyari po nakita niya po yung mga magazine about YHWH. Nag-aral po siya until he met Elder Entong.
Elder Entong, one of the pioneering elder po ng Messianic movement. So yun nga, pero hindi marami ang Messianic, konti lang sila kasi hindi marunong magsalita masyado yung mga nauna. So at that time, yung father ko naging devoted na sa iba't ibang religion na napasukan niya. So hanggang sa naging elder din siya doon sa then hanggang sa dumami po yung grupo from Davao City to General Santos City, to Bukidnon, to Cagayan, to Zamboanga, Tawid Cebu. So dumami po kasi yung father ko po is actually magaling po magsalita. And he is known to be a miracle worker. Marami po siyang napagaling na may sakit. Marami katulad din siya ng mga Kristiyano na nagpapagaling, may mga sarili ding paraan, spiritual na paraan daw. So ang makaka-witness po nito is ito si Carlo Magno, si Oscar Tadle. Yan sila yung mga witness panahon po ng kabataan ko. So hanggang sa dumating po yung point na nagkahiwa-hiwala yung mga Messianic, dahil nga sa medyo magulo ang Messianic kasi, o yung nagdadala ng name na YHWH tsaka yung name ng anak na Yeshua, medyo magulo po yung group na yan. Imbis na maghanap ka ng peace sa loob niyan, wala na, hindi ka makakahanap kasi walang ginawa yan kundi mag-away dahil sa pera. So yun, napagtulungan yung father ko doon, napagkaisahan nila. Then hanggang sa totally talaga na humiwalay doon sa Messianic, although Messianic pa din, kaya lang marami ding mga si Papa, mga tauhan na napasama sa kanya. Isa po dyan sila ni Oscar Tadle, yung mga luma po dito. Yung mga luma dito, sila ni Carlo Magno, sila ni Anhing Oliverio. So madami-dami din. Nag-start po sila na around mga 300. Kasama na ang Cebu, yung Pinamungahan, luma na po yan sila. Tsaka itong nasa Zamboanga. Mga dating Messianic yan. So, yun nga, dyan din sa Messianic ako na baptized, sa lahat na napasukan ng father ko, dyan lang nila kami dinala, mga anak niya. I was baptized, 1980 po. 1980. Being a Messianic. Yahweh tsaka Yeshua. So, yun nga, dumating yung panahon na dumami yung grupo ng father ko, nagkaroon sa Cagayan, nagbaptize ng mga bagong elder. So dumami, umabot doon sa Cebu kung saan-saan. So, yun nga, napagtulungan siya hanggat umiwalay na lang siya. May sarili na kaming grupo, ang tawag po, Kihilat, Akahal, Yahweh, Biyashua, Mosha. So yun po ang unang registro po namin. So, yun nga, dumating din ang point, dumaan ng ilang taon, napagtanto ng father ko, yung malapit na po siyang mamatay, 1996, na yung New Testament is medyo may problema. Nung pagka 1996, end of 1996, nagsimula na po siya na hindi na po siya naniniwala dun sa New Testament. Wala na po siyang anak. Naging oneness na po siya. And on 1997 po ay namatay siya. Kaya pumutok talaga sa buong Messianic movement sa Pilipinas na yung father ko is isa sa mga haligi talaga kasi dahil sa kanya dumami. Tsaka siya din yung nag-ordain ng mga bagong elder. Yung mga nauna kagaya ni Elder Daguhoy, ni Elder Vidal, Elder. So, marami pang mga elder. Kasi si Elder Intong is actually, hindi siya masyadong magaling magsalita. So, yung father ko talaga ang naging sentro, naging parang pioneering nung araw. So, yun nga, umiwalay na si father ko doon sa karamihan na natayo siya ng sarili hanggang sa 1996, nakita niya na ang New Testament po is medyo may problema. So kami wala lang, stay put lang kami kasi andyan siya, hindi kami pwede magsalita Pero si Abraham at that time 1996 is nag-undergo na po siya
Si Abraham po is, yan siya yung kapatid ko na sa father side talaga. Mother side ko. Kasi yung papa ko po is actually 3 beses po nagkaasawa. Pero hindi po yan siya sabay-sabay. One po yan siya kasi yung unang asawa niya is nagkahiwalay sila kasi hindi ko alam yung totoong istorya. Tapos napunta siya doon sa kapatid, nakakabatang kapatid kasi yung girlfriend niya talaga is yung nakakabatang kapatid. So, siguro sabi niya napikot daw siya ng kakatanda kasi medyo pogi yun eh. Kaya naasawa niya yung So, yun nga, namatay yung unang asawa niya, napunta siya doon sa talagang girlfriend niya na hindi niya napakasalan. Wherein nagkita din sila nung lumipat siya ng Davao City, nakita niya yung mother ko. Doon siya nagpakasal sa mother ko. Civil marriage po. So, meron pa kaming 8 po kami magkakapatid. Sa unang asawa may isa, sa pangalawang asawa niya meron pong 4. Kasama na dyan si Ate Lea. Marami nakakilala po dito sa mga half sister ko po. So, yun nga 8 kami. So, papa ko busy sa pagmensahe po doon sa mga tao na makinig sa good news, ika nga, sa amin ng New Testament. So, hanggang sa namatay po siya, naiwan po sa amin yung grupo. Maraming nagtanong po sa amin, ano na tayo ngayon? So, medyo na, yung panahon na yun, medyo bata pa po ako 1980. Nag-graduate po ako ng high school is 1983. So, medyo wala pa po ako sa so, nung yung nakakatanda kong kapatid, kasi lihim na siya nag-aaral sa Rabay, hindi pa, buhay pa si father, lihim na siya nag-aaral ng tura doon sa isang Rabay, si Rabay Tobia Bulton po, yung nasa Kabad po. So, lihim na siya, binibigyan na siya ng, ng parsya, section. So, nung namatay ang father ko, medyo yung burden po na para sa kanya is actually napunta sa aming magkakapatid. So, dahil po doon, nagkaroon po kami ng meeting, magkakapatid. Hindi naman siya sa amin na dapat ang susunod na gagawin, pero nagdala na po siya ng pamphlets. Okay, kailangan niyo itong basahin. So, doon po, nabasa ko noon na ganito po. May rabay, tapos nagtuturo, parsya, tapos doon ko sa pagbasa ko doon sa mga article niya, Bereshit. So, doon sa napag-usapan po doon yung patungkol sa Noahide. So, doon po namin talaga nakita na, ano itong Noahide? So, until such time na dumaan yung isang taon, 1998, doon po ako nagsimula po talaga na gumalaw ng sarili. Kasi wala na, floating na yung group eh. So, ang pangalan pa din ng grupo na yun is actually Kaudish Kahal Biyashua Moshe. So, nagsimula na po akong gumalaw, nag-contact ng rabbi 1998. So, pagka 1989, may mga rabbi na ako nakakausap, nag-undergo na ako ng sa kanila classes, libre po 'yun. Sabi ko may grupo ako dito tapos ganito. So, hanggang sa nakita ko po yung mentor. Actually 1984 ata. Na-meet ko po na-meet ko sila kasi may taga Jensen din na mga grupo po ng kay Caleb Ardon. Ang grupo po nila is ano pangalan ba ng grupong yon? Hindi sila nagtuturo pero alam po nila kung anong Noahide laws. Kasi yung grupo na yon is nakafocus po sa Daniel Anseld na book na Daniel Anseld. So, doon ko po nakita ang Divine Code. So, bumili po ako. Actually, one of the supporter na po noon is si Carlo Magno po. Sabi ko sa kanya, baka pwede tayong bumili ng book. Kaya lang, ang benta noon sa amin, noon pa, 1983 pa ata yun. Sabi ko kay Carlo Magno is 2,600 po. 80s pa yan. Volume 1 pa. So,
yun nga, nabenta ko doon ko po nakuha ang email ni Director Michael Schulman. At nag-email po ako sa kanya hanggang nagkaroon po kami ng regular classes. Nagkaroon po ako ng regular classes sa kanya. Pumasa po ako doon sa dalawang subject niya. Hanggang sa dumaan ako kay iba't ibang rabbi, Rabbi Tobias Singer, o yung mga iba't ibang rabbi na isa po dyan si Ariel Barchadok, Rabbi Ariel Barchadok. Nag-ano talaga ako dyan sa mga aral niya. So, yun nga iba't ibang rabbi na daanan ko, nag-undergo po ako ng klase sa kanila, particularly po din sa YPS. Yeshiva Perkisyonim. Siyempre, with the pahintulot of Director Michael Schulman, dun sa mentor. So, kasi medyo nagsawa ako sa kakabasa ng Torah ba. So, sabi ko na YPS actually offered me a free course. No? So, yun nga, nag-aral po ako sa YPS. Pinasa ko naman po yun kahit papano. Yun nga na sa simula po talaga na puro ako aral. Kung saan, kung minsan kapag ka nag-travel ako, Cagayan to Pagadian, so Zamboanga, kapag ka naalangan, kasi ang klase ko po nung araw is kalimitan po alauna ng madaling araw or alas 2 ng madaling araw. So kung saan po ako maabutan, kung sa tingin ko halimbawa hapon na or gabi na, tapos nasa Cagayan pa ako, doon ako sa terminal ng Cagayan. Hindi pa kami nagkita ni Brother Oscar Tadle kasi nagkakahiwalay-hiwalay na yung group nung time na namatay si Papa, nagkanya-kanya na. Tapos si Oscar Tadle is actually nagkaroon na din ng pag-aaral na sarili at alam niya na po kung ano ang kasi may sarili na siyang So yun nga, nag-undergo po ako ng mga classes ng mga rabbis, nagkikipag-usap na ako, nagtatanong na ako kasi ako talaga yung na front. Although my brother Abraham, yung kapatid ko mo na nakakatanda, siya po yung talaga nakilala ng mga rabbis as a president dito sa group na to. Pero ako po yung frontliner talaga. Kapag kami debate, kapag kami lecture, siya pumupunta yan, siya pinapupunta ko kapag ka-finish na po. Kapag finish, ikaw bisita ka doon para So finisher po yan siya kasi magaling din po kasi magsalita din si Abraham. Kaya lang ako yung pinapalakad niya dahil nga nasa posisyon po siya sa city, tapos malaki yung sahod niya, tapos kung siya ang huminto sa trabaho, then natural, malaki yung mawawala sa kanya. So ako paminsan-minsan nagbabiyahe, nagtatrabaho sa government. So yun nga hanggang sa nagkaroon po ng mentorship talaga, ng papeles na we are under the mentorship of ASNOC International. Pero klaruhin ko po, although may papeles po tayo ng mentorship under sa ASNOC International, hindi po ibig sabihin na sunod-sunuran lang po tayo. Kasi may lumabas po kasi na issue, particularly with Ryan Inihaw. Brian Inihaw. Nagtanong siya doon sa rabbi, sa mentor natin, if allowed ba ang paggamit ng Shabbat Shalom. So, yung mentor naman natin, nagsabi na allowed naman kung magsalitang, importante lang. So, ganun yung dating. Pero tayo po, hindi po tayo sunod-sunuran doon, although we have a mentorship. Hindi po, may sarili po tayong alam niya po yan. Hindi niya po ako binabraso para sundin talaga lahat ng pinaprangka ko talaga si Jan. Kasi minsan may turo siya na ito ang gagawin ng Noahay during Kanoka. Pero tayo po, hindi po tayo basta-basta sumusunod. Pero nakausap ko yan siya na ganito yung stand ng kilat. So, ang sabi naman niya, yan, that is very true, Emmanuel. That's good. That's very correct. So, hindi po siya So,
Ang problema lang po, ginagamit po yung pangalan ko kapag every time magtanong siya. Halimbawa, ginagamit niya, sabi ni Emmanuel, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Alam naman natin na hindi pareho yung ano. Kaya nga ayaw pong gamitin. Kung magtatanong kayo dun sa mentor, magtanong kayo, nagamit yung sarili ninyong pangalan. Huwag niyong gamitin yung pangalan ko. Kasi alam niyo naman ako, hindi naman ako nagtatago. Hindi ako nagtatago. Sinasabi ko talaga, hindi lahat ng sabi ng mentor, sinusunod natin, nag-iisip tayo. Nag-aaral tayo Buti sana kung ano lang, nakikinig lang tayo, nagbabasa lang. Hindi So, yun nga si Garcia Yitro si Jitro ang nagsabi sa akin kanina na ito yung sabi ni Brian. Sabi niya, it is allowed na ang Noakai magsabi ng Sabat Shalom. Allowed naman, wala namang nagbabawal sa atin. May nagbabawal ba na magsabi ng Sabat Shalom? Kaya lang, kagaya ng Merry Christmas kahit na March, may nagbabawal ba sa atin? Di ba wala? Ang tanong, is it proper? Kasi tinatama ko kasi yung mga ayokong maging sunod-sunuran lang pag at the end, dahil hindi pinag-isipan, ang mangyayari, para lang tayong yung robot kung ano sinasabi ng is ganun. Kaya nga tayo may freedom of religion dahil may karapatan po tayo na mag-isip, may karapatan po tayo na magdesisyon para sa sarili natin, alin doon sa sinasabi ng mentor ang susundin, may karapatan po tayong pumili. Pero yung mga major subject na hindi ko gamay, tinatanong ko dun sa kanila. At ang final say po is sa kanila ang sinusunod. Pero kapag nakita po natin na, halimbawa, magsasabi ka ng Sabat Shalom, sino sasabihan mo? Gentile, may sabat ba yan para magsalita ka ng Sabat Shalom? Di ba yung tama, yung practical lang na yung practical lang So, kuho QCHU lagi dili lagi na kuho. Darating po tayo diyan. So yun nga hindi lahat sinasabi ng mentor sinusunod po natin. Kasi nga may sarili tayong mga isip. Kahit na anong turo nila is pinag-iisipan po natin yan. Hindi naman din ang mentor, hindi naman din one-man rule na kung sinabi nila, yan na talaga ang susundin mo. Hindi man, may kalayaan man tayo na halimbawa, ng kanuka, pinalangga ko talaga yan sa mentor, may email kami yan. Na, Rabay, sorry, pero hindi po namin sundin yung sabi mo doon sa Hindi po namin susundin yan. Kasi that's your story. So sabi niya, well, you're correct, Emmanuel. Ang sa kanya lang is kasi maraming tatanong ano gagawin namin? Kasi maggaya-gaya doon sa mga Jewish. Tinuruan niya na kung ano pwede. Pero hindi ibig sabihin na yan na talaga. Ako naman ako yung nagda-drive sa community. Ayoko dalhin yung community doon sa isang paniniwala na alam natin na hindi tayo absuelto. Alam nga naman, sabihin ko dun sa isang tao na happy birthday kahit na hindi niya birthday. Di ba? Yung na lang ba? Yung common sense. So, sabi ng maraming mga rabay din, gaya ni Rabbi Reuven, maraming mga rabay na may nagtanong din if it is allowed to say Shabbat Shalom. Sabi din nila, no. Because Shabbat is intended only for Jews. So how can you greet your Konoahide? Shabbat Shalom. Yung pinandindigan talaga niya yung sabi ng mentor. Samantalang ako, klaro po ang posisyon natin, Sinasabi, hindi po ako nagtatago sa inyo. Pati nga sariling buhay ko, alam ninyo Pati nga pag tae ko dun sa bus na nakatae ako dun sa bus, alam ninyo Gusto ko po maging klaro na hindi lahat ng sabi ng mentor is sinusunod. Gaya niyan, sabi niya, sagot niya pwede naman magsabi. Sabi ko naman, sino din ba ang nagbabawal
Kaya lang nilalagay natin doon sa tama. Paano mo i-greet ang isang noahide na hindi siya nautusan na magkaroon ng sabat? So, bobo na lang talaga yung tao na mag-greet na sabat shalom tapos wala naman siyang sabat. Bobo na lang talaga yung tao na mag-greetings ng Merry Christmas kahit Happy Birthday na kahit di birthday. Di ba? Ilagay natin sa tama ba? Hindi ko mo kay, sabi ng mentor is, ibabalik niya pa talaga, sabi pa niya doon, listen ko ho. O bakit? Sino makikinig sa'yo niyan? Nilalagay po natin lahat sa tama. Although yung mga rabay, magkakaiba-iba yan, pero meron din tayong sariling, talaga, common sense. Kasi nag-aaral tayo. Hindi tayo nakikinig lang. Kalagay talaga doon sa niya, listen kuho. Sino siya? Hindi nga siya member ng kuho. Kaya sabi ko sa inyo, wag na masyadong bigyan ng si Brian kasi medyo, sa tingin ko nga, medyo, yan siya, hindi sa naninira ako, pero parang may problema sa, siya, attitude niya, may problema. Tingnan mo nga, magsalita yan, hindi, kung nakausap nyo yan ng personal, parang may sariling mundo ba? Ako magsalita ng pero nakikita ako na hindi normal, hindi formal yung mga niya, galaw niya. Hindi siya sigurado, pati sa sarili niya, hindi siya sigurado. In short, wala po siyang sariling paninindigan. Ang kanya, basta rabay, yun na yun. Okay? So, sa atin po, kung ano po ang tama, ano po ang dapat, doon po tayo. Huwag tayong padidikta, huwag tayong kahit na sino lang. Kahit na sinabi ng rabay, kailangan mag-isip tayo. Kailangan mag-isip tayo. So, pero most of talaga teaching na halimbawa malalaki kung dapat ang sa 7 laws, kanila po galing yan. Pero kapag may mga ganyang bagay na tapos natin naintindihan po natin na hindi dapat ganyan. Hindi po natin may kalayaan po tayong gumawa ng bagay na pwede ka mag-greet sa Sabat Shalom kung ang atong i-greet is Jewish. Tama yan siya. Kasi alam naman natin na ang Sabat is for Jewish talaga yan siya. Kaya nga nakalagay siya doon sa 10 na ibinigay sa panahon ni Hashem, sa panahon ni Moshe, binigay niya for Israel. Kasi para yan sa Israel. Di niya yan binigay talaga doon sa Gentile. Kaya nga wala sa 7 kasi hindi yan para sa atin. Hindi naman kailangan pag-aral, hindi naman kailangan maging doktor para maintindihan yan. Common sense lang. Ika nga ni Eduardo Danyo from Carcarsibo. Common sense. So, yun nga nagkaroon tayo ng papeles. Ang unang pangalan po is Kehilat Cassidy Haumut. Yung dating QCHU. So, ito po ang unang rehistro. So, later on, nagkaroon ng maraming volume, ang Divine Code from volume 1, volume 2, volume 3, nakakausap ko siya. So, sabi ko sa Rabbi, kay Director Michael Skolman, Rabbi, is it proper to use Kehilat Cassidy Haumut while in the book is ganito yung pagkasabi, Cassidy Umut Haulam? So, sabi ng Rabbi, yeah, you can change Emmanuel because it is also proper not to yung name ng group is fit doon sa sinasabi ng books, at least meron pong reference, but you have to still use the word Kehilat. So what can you
advise to us, Rabbi, what name that we're going to use. So, ayun, Kihilat, Cassidy, Umut, Haulam. So, that's why we change name. Hindi lang change name, but we register another name. And let the first name, na mawala siya. Kasi in memory yun sa nung unang Noahide eh. So, restro ulit, kasi mas madali kasi ang restro ulit kaysa change name. Kasi marami kang i-explain doon. Marami kang resolution na gagawin. Samantalang magpa-restro ulit, walang problema. So, kaya naging Q, CU, HO na hanggang ngayon po yan. So, yun nga medyo na ko kasi patuloy siya na naging panggulo po. Patuloy siya na naging panggulo po sa group. Ito namang mga natin patuloy na nakikinig sa kanya. Una-una, he is not a member of GOHO. Kasi nung maging member ang Mandawi, bago pa lang yan siya nung natanggap ang Mandawi. Kasi under po sa 2 years sa Mandawi. Hindi po yan siya kasama dun sa unang bugso po ng Mandawi, Cebu. So, lang siya, inoobserbahan ko lang din siya, pero hindi po stable yung niya. Hindi po stable. Balik-balik yung tanong niya. So, hinayaan ko lang siya hanggang sa naging panggulo siya. So, Jigs Benoak, it's like a Christian who will greet us Merry Christmas. Are we going to respond them? Or if they greet us Happy Halloween? So, parang ganyan nga, Jigs, no? So, kailangan po ilagay natin, i-greet lang natin yung happy birthday ng tao kapag ka-birthday niya talaga. Hindi natin pwede i-greet yung isang tao na hindi niya birthday. So, ganun din po ang pagsabi ng Sabat Shalom. Alam naman po natin, dahil nag-aral naman po tayo na ang Sabat is actually intended for the Jews, talaga yan siya. Kasi kaya nga nilagay dun sa 10, na ibinigay ni Moshe dun ka Moshe, ang instruction, relay this to Jewish, relay this to Israel. Hindi po kasama ang Gentile dyan. Sa simula pa lang. Hindi kasama ang Gentile. Sinasabi nila, kasama naman ang mga mixed multitude. Kasama nga sila, pero saan sila? Doon sa camp. Nasa labas sila because Hashem do not accept them as member of the Israelites. Nasa labas lang sila ng camp. Kaya nga sila naubos. Hindi sila nakarating doon sa walang nakarating na panggulo. Walang nakarating na member of the mixed multitude, Irebrab, doon nakapasok sa loob ng Kanaan. Dahil kapag kami mga atake po, sila po ang unang namamatay kasi hindi sila protektado ng Shekinah ni Hashem. Kasi nasa labas lang sila, nakapalibot lang sila sa labas. So, andun sila sama-sama, yung mixed multitude, panggulo, hanggang sa naubos sila. So, nasaan sila? So, yung utos na yan, yung Sabat na yan, is actually, sabi nila, remember and observe. Ano ba problema doon? Ang Jewish, kailangan nilang i-remember kasi kailangan nilang mag-observe. Ang tanong, pwede ba tayong mag-observe? Hindi. Kasi kahit na mag-observe ka niyan, magkakaroon ka ng problema kasi you are creating another religion. You are not commanded. May commanded ka, hindi mo naman sinasabi. Hindi mo naman ginagawa. Andun ka sa iba gumagawa. Para kang trabahante ng basurero ba? At trabahante ng city engineers, imbis doon ka na-assign sa construction, doon ka sa spalting na-assign, doon ka nagtrabaho sa senro, sa basura. O gaya ng tauhan ko nung araw, na may tauhan ako nung araw na nagtatrabaho sa spalting, trabaho sa Canal Brigade, pero doon siya nagjo-duty sa basura.
So, pinatawag siya ng opisina. Ba't ka doon nag-duty? Paano kung madisgrasya ka? So, alam mo sagot? Pareho naman, sir, gobyerno. Pareho lang yan, sir, nasa gobyerno. Eh, di ba naman sira? Buti sana kung sahod niya doon sa sentro. So, katulad lang din po niyan, hindi po tayo pwedeng gumawa ng hindi po natin utos kasi hindi po tayo hired ng maliban na lang kung mag-convert ka. So, kailangan po natin mag-excel being anuahin. So, hanggang ngayon po, nasa member po, nasa under title po tayo ng SEC, no, na Kihilat Kasidi Umut Haulam. Kaya nasulat ko dyan na kuho, QCHU, yan, luma na kasing topic to. So, naka-PowerPoint siya, so nilagay ko na lang. So, kailangan po natin malaman ano po yung kuho or yung naunang QCHU. Okay, ganito po yan siya. Sabi kasi sa Jeremiah 6:16. So sabi doon, so says the Lord, stand on the roads and see and ask of the paths of old. Ano daw? Ito po yung sabi ni Hashem, tumayo kayo dyan sa gitna at magtanong kayo kung saan ang lumang daan. Ang lumang daan na po yun is which is the good way. Ito po ang tamang daan. At lumakad ka dito and find rest. Makakapagpahinga ka dyan. Hindi ibig sabihin na nagsabat ka. O kundi makakapagpahinga ka kasi tama yung address mo at hindi ka pabalik-balik doon sa mga utos na hindi sa'yo. At dyan, hanapin mo yung lumang daan at makakapagpahinga ka yan. Yung soul mo, makapagpahinga. Pero ang problema, sinabi ng mga tao na napagsabihan, we will not go. So kung titingnan po natin according to history po, no? According to history, na ang luma talaga, nauna pa kaysa Jewish, is ang paniniwala po nila Adam, nila Cain, Seth, Enosh, Canaan, Mahalel, Yared, Enoch, Methuselah, Limik, Noach, yan po nauna at naging righteous ang maraming tao dahil dyan wala pang Judaism. Hindi pa naibigay ang Torah doon sa Mount Sinai, pero marami na po masyadong naging righteous. Andun pa sila ni Eber, Peleg. Hindi po yun sila mga Jewish. Hindi po yun sila mga Israelitas. Kasi ang Israelitas, pinanganak lang sa panahon ni Jacob. Hanggang dumating kay Abraham. Maraming naging righteous sa panahon ni Abraham. Yung servant na 400. Si Eliezer, si Aner, si Iskol, si Mamray. At marami pang iba. Hanggang sa natanggap, hanggang sa panahon ni Abraham, hanggang sa panahon ni Moshe, sa panahon ni Abraham, ni Yitzchak, ni Jacob. Hindi po nila nasunod ang 613 kasi nga hindi pa naibigay sa Mount Sinai. Paano nila susundin ang 613? Hindi pa nangyari ang Passover, hindi pa nangyari ang event ng Sukkot. So paano nila i-celebrate yan kung 600 ang susundin nila? Bawal mag-asawa ng aunt, samantalang nasa loob sila ng Egypt, mga tita lang nila yung asawa nila. Mga kapatid nila yung asawa nila. So, ibig sabihin, hindi pa subject sa Torah ang mga tao nung araw kahit na nasa loob na sila ng Egypt. Pero considered sila as righteous kasi yung mga magulang nila righteous at kahit papano, kakaiba sila dun sa mga ibang tao na nagsasamba talaga ng hindi tamang God. Napakarami naging righteous and even in the time of Israel. Sa panahon na natanggap na nila ang Torah, marami pa din naging righteous na hindi Jewish, na hindi 613 ang sinusunod. One of the example of that is si Job. The story of Job, the life of Job is actually kasabay ni Moshe. And in fact, namatay po si Job during the time kung saan inutusan ni Mose na pasukin ninyo yung 12 spies doon sa Kanaan.
Yun pa ang panahon na namatay. So, ibig sabihin, magkasabay ang panahon ni Parao, yung king of Ninibe, panahon ng Ninibe, panahon ni Job, at ang panahon ni Mose. Kasi ang king of Ninibe is actually Parao. And that is the time of Prophet Jonah. So kung wala po tayong alam sa event, magkakaproblema talaga tayo dyan. Marami na pong mga naging righteous, even na andyan ang Israel, na ibigay na ang Torah at magpahanggang ngayon. Marami pong naging righteous. Continue lang yon. Ang Israel, may 10 utos, yung 10 utos, may detailed, may nadagdag na mga history nila, pagdating ng Passover, nung umalis sila. So, Passover, kailangan nyo ito gawin taon-taon, i-celebrate ninyo, kaya nagdagdag hanggang sa naging 613. Pero hindi po nasunod yan, hindi po yan ginawa ng mga nauna, pero yung mga nauna naging righteous. Sabat. Kailan ba nagsimula ang Sabat? Kailan ba ang tao tinuruan na magsabat? From the time ubada mo lang history na nagsabat ang mga tao hanggang sa panahon ni Mose. Kailan ba nagsimula? During the time of manna. The Sabbath was first instituted on the giving of the manna. Sabi ni Hashem, susubukan ko ang Israel kung talaga bang susunod to sila sa utos. Okay, on 6 days, you work, and on the 7th day, you rest. Hulog siya ng mana. Matitigas pa din ang ulo. Magbibigay kaya ang pagsubok sa Hashem kung dati na nilang ginagawa yan? So that was the first Sabbath na inutusan Hashem. Nag-test ang Hashem sa Israel. Hindi pa nakapasa. So sabi ni Hashem dun kay Mose, turuan mo nga ito sila. Bago ko ibigay ang Torah dun sa Mount Sinai, pa-remind nga sa kanila yung 10 bagay. Ano yun? Yung 7 utos, honor father, andun yung teach them the rulings of the Sabbath, and social justice. So 10 po yan. Hindi pa naibigay. That was happened on actually 7:5. Kasi tinawag si Mose na paakyatin doon on 7:6. And on 7:7 is andun na si Mose sa taas ng Mount Sinai. Kaya nga nagkamali ang count ng mga Israel noon kasi ang count nila 7:6. So nag 50 day, nag 40 days sila pero ika-39 pa pala yun. Yung pagsabi na akyat ka, wala pa siya doon sa bukid. Ang count is yung kapag naabutan siya ng isang araw doon sa bukid yan, ang count ang 40 days, 40 nights. Kalalabas pala ng utos, count na 1. Di nagkamali, nauna sila. So, dahil nauna sila, sabi nila, hindi na darating si Mose, patay na siguro yun, walang kain yun, walang inom. So, gawa na lang tayong sariling God. Kaya nakagawa sila ng golden cup. So, yun po ang history. Maraming maging no-hide. At hanggang ngayon, marami mas lalong dumami kasi na andyan po kayo nakikinig sa Torah. At dahil nga po tayo iba-ibang pinagmulan, kaya gusto ko talaga itama. Gusto ko itama yung mga bagay-bagay. Ayoko pong lumipas yung panahon ko na parang wala akong tamang naturo. Kasi alam naman natin na hindi lahat pareho ang tinuturo. Kasi nga, kaya nga po babalik ang Moshe dito kasi to settle the disagreements. Kasi may mga disagreements talaga ang mga rabbis. Para ma-settle yan, kaya titindin yung Moshe. Isa yan sa rason bakit titindin yung Moshe. To settle the disagreements. Kaya tinitingnan lang natin kung ano ang naging dahilan bakit naging righteous yung mga nauna. Hindi kailangan na tingnan natin during the giving of the Torah kasi nga marami na pong naging righteous doon sa mga nauna na wala pang 613.
Wala pang Christian, wala pa lahat, wala pang Messianic, wala pa lahat. Marami na po naging righteous. So, pagbabasihan po natin, pagbabasihan po natin, kung ano talaga, kung titingnan talaga din natin, na kapag yung mga dahilan kung bakit naging righteous yung mga tao nung araw before the giving of the Torah sa Sinai. Yung utos ba nila nung araw kakaiba sa utos ng Israel? O pareho lang din, kaya lang nadagdagan? So kung titingnan po natin ang utos sa panahon ni Adam is ito po. Hanggang kinoak, hanggang sa panahon ni Abraham, hanggang sa panahon ni Moshe, and during the giving of the Torah at Sinai. Yan po ang utos. Mababasa ba natin, Emmanuel, letra por letra, na yung utos na yan, nakasulat doon sa Biblia? Nakasulat doon sa Torah? Okay, tanong. Hindi ba rin nakasulat na no to idolatry doon sa Torah? Andun. Do not blaspheme. Di ba nakasulat din? Do not murder. Di ba nakasulat din? Lahat po ng 7 na yan, nakasulat yan sa Torah. So, na-continue lang po ng Israel ang 7 laws. Kaya lang, marami po ang nadagdag. Dahil po dun sa mga events. Okay. Isa sa mga nadagdag, nung sa panahon na tumawid sila sa Yamsuk, kung saan nag-agawan sila sa mga kayamanan na natapon dun sa dagat. 3 araw kaya yon. 3 araw sila na hindi nag-aral ng Torah. 3 araw din sila na naging hindi magalang doon sa mga nakakatanda sa kanila. Kaya nagkaroon ng instruction si Moshe kay Hashem. Na Hashem, maybe, sabi ni Hashem, Mose, pakiremind nga sa kanila ang 7 laws, honor parents, keep justice, at teach them the rulings of Sabbath. So, ibig sabihin, hindi pa alam ng Israel. Nakatawid na sila sa Mara, nakatawid na sila sa dagat, hindi nila alam kung ano ang rulings kasi wala pang Sabbath. Kasi ang kasunod na event niyan is ang giving of the manna. After doon nakatawid, pagkaraan ng ilang linggo, yun na ang panahon kung saan nabigyan sila ng mana. 3 weeks after sila nakatawid. Nabigyan sila kasi naubos na yung provision nila na dala galing sa Egypt. So kailangan nila ng pagkain. Kaya sabi ni Hashem, subukan ko to kung talagang susunod to. Pero continuous pa din kasi may mga individual na nasa labas na hindi kasama sa pagpasok sa Egypt. Hopefully, alam natin dyan na. Kagaya ni Yitzchak. Huwag mong sabihin na si Yitzchak ay nakasama doon sa loob ng Egypt. Hindi po kasama si Yitzchak sa loob ng Egypt. Although Jacob, siyempre, natural, anak siya. Pero matanda na din si Jacob nung nakapasok siya sa Egypt. Andun na sila sa Egypt nung namatay si Yitzchak. Paano si Yitzchak? Hindi na siya naka-experience ng Passover, hindi na siya naka-experience ng Sukkot, hindi na siya naka-experience ng... Pero righteous siya. Paano siya naging righteous? Anong utos yung nasunod niya? So yun ang pilit nating hinahanap. Hindi yung mga kung ano-anong mga relihiyon na lumalabas ngayon na sabi nila yun ang totoo. In which hindi naman totoo yan kasi galing lang talaga yan dun sa ibang paniniwala. Galing lang yan dun sa Rome. Dahil hindi nagustuhan pamalakad ng Rome, ayun, umalis, nagpalipat-lipat ng reliyon hanggang dumating dun sa Messianic. Dahil walang sariling books, ayun, pinalitan ang pangalan ng kung ano nakasulat dun sa books ng Christian. Pinalitan lang nila ng pangalan. Kaya, the same story, nag-share lang si Yeshua at si Jesus ng same stories. Hindi naman pwede na ang Jesus ang nagkopya dun sa
sa ano ni Yeshua. Kasi yung Yeshua na yan is actually nagsimula lang talaga yan is 1930. During the time na naputbol si Clarence Dodds at yung ibang mga Church of God, nakasama ni Clarence Dodds, mga Church of God sila, naputbol sila kasi nag-impose sila ng Tabernacle, nag-impose sila ng Passover. So, pinutbol sila. So, ayun, din sila nagsimula na mag-adapt sa Jewish faith. Sabi nila, walang letter J. So, inalis nila ang Jesus. Pinalitan nila, stole him with the name Yah, Psalm 68:4. Yah. Oh, sa Matthew 1:21. Oh, Swa, because he will save. Pinagdikit plus Yeshua. Isa ng record na Yeshua talaga yung anak. Samantalang titingnan natin dun sa mga books nila, gawa-gawa lang nila, pinalitan lang nila yung Christian na books na Yeshua yung Jesus nakasulat, pinalitan lang nila ng Yeshua. Sabi nila ito daw yung original sa Israel. Nakapunta kaya ako sa Israel, wala kaya ako narinig doon na Yeshua. Meron doon Yeshua. Yeshua. Mali ang spelling ng Yeshua sa Yeshua kasi ang Yeshua 4 lang. Ang Yahushua is 5. Mali pa ang pagkabasa kasi yung 5 letra hindi mo yan mabasa na Yeshua. Yahushua po pagkabasa niyan or Yahushua. So, wala talaga yan siya. Andun pa mga reference pa na ginagamit nila, mga galing doon sa Iglesia ni Cristo, galing doon sa SDA, galing sa Jehovah's Witnesses. Paano mo paniniwalaan yung patotoo ng ibang religion? Kaya alam mo naman na hindi tama yung mga pinaniniwalaan nila. Doon ka pa talaga kukuha ng paano maging authentic yun? Galing sa Katoliko. Saan nila galing yan? Samantalang hindi mo naman marinig sa bibig ng mga Hudyo na yun ang tamang pagbigkas. Tsaka kung naging tama yung pagbigkas, wala pa tayo lahat yan. Kasi hindi fit. Huli ang name. Tapos ilalagay mo sa bibig na hindi huli, bibigay mo sa mga tao na hindi huli. Di na contaminate ang name. And that is blasphemy. So, ito pong 5 name na po na ito no nakasulat. Ito po, yung naka-green, yan po ang sinasabing kapag na disobey mo po yung naka-green na yan, yan ang sin of man against man. At kapag yung dalawa sa ibabaw na yellow, na ano mo po yan, na disobey mo po yan, ang kasalanan po dyan is man against Hashem. Kapag napalo mo po yan, then you are considered as righteous. Kahit na hindi kumpleto, pero andyan yung desire, andyan yung paniniwala, nagsisimula ka talaga na gumagawa, pero tao lang, nagkakasala, but still you are righteous. Bakit? Wala pong righteous na hindi nagkakamali. Nagkakamali po lahat. Sana ilagay natin yan sa isip natin. Na lahat po ng righteous nagkaroon ng pagkakamali. Maliban na lang doon sa righteous at perfect. Sadiq and Tamim. Hindi po yan siya nagkakamali. Kaya nga, iniangat na lang si Enoch, yung anak ni Yared, inangat na lang kasi nga righteous na, perfect pa. So kasi hindi talaga nagkasala. Kasi kung righteousness lang, marami nagkasala. Even Abraham. Kasi si Abraham was actually a son of an idol maker, and also Abraham in his youth was actually become also an idolater kasi nasamba niya po halos lahat ng makita niya nung araw nung maliit pa siya. Kaya lang nadiskubrihan niya sa kakaisip niya na bakit ganito, bakit ganyan, bakit kakatanong niya sa sarili niya, nakita na ang totoong sagot that there is a maker of this all. Kaya nakita niya. Doon nagsimula talaga na mag-convert siya from idolatry to believer of Hashem. At the age of
40, doon naging perfect na mature na si Abraham doon sa paniniwala niya kay Hashem. But they are obligated to follow the 7 laws. Hopefully nakita po natin yan, ha. Ano po yung utos na yan? Una, do not murder. Marami po tayong nakita na nagkaroon po ng murder, kagaya ni Cain na considered as sin. Pero wala pa ang 10 Commandments, ha? Pero andyan na ang murder, andyan na yung pagkakasala. Do not steal. During the time of Noah, maraming steal which resulted na nagkaroon ng flood. Do not commit adultery. In the time of Kaba, in the time of Eno, son of Seth, nagsimula na ang adultery. Idolatry. So, do not torture animal. Establish court of justice. Do not blaspheme. Do not worship idol. So, nagsimula na po lahat yan noong araw. In fact, ang lahat ng yan is nagkaroon ang kasalanan, ang lahat ng yan sa panahon ni Noah. And after the Noah's time, nagkasala din ang time doon sa Tower of Babel. Sa panahon mismo ni Abraham. Kaya nga si Abraham lang at saka yung 400 na kasama ni Abraham, servant ni Abraham, at si Aner, Iskol at Mamray na mga Amorites, at si Eliezer na Canaanite ang naging sandigan sa paniniwala ni Hashem. Andun pa din si Lot, kasabay ni Abraham yan. Believer ba siya? They are all Noahide. Wala pang 613, walang Sabat, walang Tabernacle, walang Passover. Wala lahat. Paano yun sila? Walang Sabat Shalom. Lalo na. So, di nag-iisip talaga itong mga tao. Hindi nag-iisip. Greetings ng Sabat Shalom. Samantalang paano sila mag-greet ng Sabat Shalom? Wala naman silang Sabat. Hindi talaga nag-iisip ba? Inaano talaga yung, di pa lang sabihin, kabubuhan talaga. Sarap sanang sabihin eh. Kaya lang, hindi ko na lang sasabihin. So, you know, so, sabi ni Hashem, sabi ng time ni Joshua, no, sa panahon na nawala ni si Moses, sabi doon sa 22 verse 5, only take diligently heed to the commandment and the law. Ano daw? Sundin lang ng maayos. Makinig. Doon sa mga utos, sundin yung batas na tinuro po ni Moshe, which is Moshe was the servant of the Lord, commanded you, na commanded sa inyo. At alam po natin na hindi lang 613 ang naibigay doon sa Israel, kundi pati ang 7 laws. Kaya nga makita natin na doon sa 49:6 ng Isaiah that you are now the lights of the nations. Kasi nasa kanila yung utos. Kaya nga ang sabi, ang kailangan na ang paniniwala natin being Noahide is kailangan nagsimula doon kay Moshe. Hindi doon kay Noah. Kasi after the giving of the Torah at Sinai, nalaman po kasi ng Israel na ang natanggap nila is only 613, pero binilang po nila 620 at ang 7 na po na yon is actually the 7 laws of Noah na kailangang ituro ng Israel doon sa mga Gentile. Kaya ang sabi sa Isaiah 49:6, you will become a light of the nations. So, puli na kuha po natin yan, ha. So, kung titingnan po natin ng maayos, no, yung QCHO, 7 laws. So, pagdating ng Jewish, 7 laws lang po, yung sa yung sa Noahide. No, sa pagiging ger, yung ger is yung nakahural at yung convert. No, ger tzadik at saka ger toshav. Yan ang ger. So, yung mga hindi ger, kasi hindi naman strangers, kasi hindi naman nakapunta ng Israel, then, ang tawag po doon is kasidi umut haulam.
So kapag ka Jewish ka, andun yung do not murder, andun yung do not steal, andun yung do not commit adultery, andun yung do not torture animal, andun yung established court of justice, andun yung do not blaspheme God, andun yung do not worship other gods. Plus nadagdagan ng kasrot, yung pagkain para sa mga Jewish, kasi kailangan nila i-maintain yung holiness nila dahil may trabaho sila dun sa loob ng templo, hindi sila pwedeng pumasok sa templo kapag hindi sila huli, kaya kailangan nila ang kasrot. Andun pa yung mga mued, yung mga panahon kung saan nagkaroon ng event na kailangan ipaalala taon-taon, gaya ng Pisak, yung Passover, gaya ng Feast of Tabernacle, gaya ng Feast of Trumpet, gaya ng lahat ng mga dahil events. Kanuka, mga muid, tinurong panahon. At kapag nasunod ang lahat ng yan, then that's the time that you can say sa Jewish na you are now difficult. Nakaband ka na po kay Hashem. Ito namang nakasunod sa 7, ang tawag po doon, righteousness. Kung mga ang Israel is nakatanggap ng Torah, may trabaho doon sa templo, kaya kailangan nila ng kasrot, may mga experience sila, kailangan nila na sundin taon-taon, paalala taon-taon. So that's the time na magkaroon sila ng difficult. Tayo naman, Noahide is 7 laws, hindi ibig sabihin na walang difficult. Meron pa din. Kagaya ni Abraham. Magkaibigan kaya sila ni Moshe, ni Job. Di ba? Kaya sabi doon sa Psalm 32 verse 8, I will enlighten you and instruct you which way to go. Bawat isa po may instruction po galing kay God. Ang Jewish may instruction ka, ito yung sundin mo. Pari ka, ito yung sundin mo. Nazarite ka, ito po yung sundin mo. Babae ka na may tsaraat, ganito po susundin mo. Kanya bawat tao po may rules. Ikaw Gentile ka, you are if you kung iniwan mo yung pagsamba ng mga idolaters, pagsamba ng ibang God, then you are considered as kasidi, umut haulam, meaning pious of the nation, righteous of the nations. So, ito po ang turo ni Hashem. And Hashem will always guide Israel and Noahide, because Hashem are also winking His eyes to us. Bibigay po siya ng hint. Gaganon-ganon po siya. Kasi pinapakita niya sa atin, wag yan. Yan. So nagaganon po siya, nagagayin po siya sa atin. Lahat. Hindi po kung hindi tayo Jewish is wala na. Kaya nga, nagtataka ang maraming Hudyo. Akala kasi nila, sila lang daw ang makakapunta ng ulam haba. Yan kaya ang isa sa mga tanong nung magpunta kami doon sa yeshiva ng first rabbi ni Rabbi Yosef Mizrahi doon sa Tel Aviv. Sabi ng mga estudyante niya, Rabbi, we think that we Jewish people can only go to ulam haba. So sabi ng rabbi ni Yosef Mizrahi, no, you are wrong. Lots of people can go to ulam haba, can enjoy ulam haba. And one of those people are, this person, tinuro kami. Witness niyan si Nick Tadley kasi kami ang magkasama niyan nung pumasok kami doon sa Tel Aviv. Kaya tumutuwa sila, how come? Sabi ng ibang rabbi, sabi ng ibang mga estudyante nila, kasi hindi talaga nila alam na mayroong Noahide laws. Kasi nakapokus lang sila doon sa teaching nila. Pero yung mga rabbi talaga ng mga alam nila. In fact nga, sabi nila, akala daw nila na wala na nag-exist na Noahide. Sabi ni teacher ni Rabbi Kon, kasi sa record lang nila, during sa time sa temple, doon pa kasi nakita nila na meron palang mga tao na individual na mga Noahide. Nasa tabi-tabi lang. Ang tawag nila nung araw is fearers of heaven. Ang takot kay Hashem. Takot magkasala kay Hashem. Fearers of heaven tawag nila nung araw. Kaya masayang-masaya ang mga rabbis, yung mga matatanda na rabbi, meron pa pala nag-exist. Tungtuwa sila.
at they are proud to teach their students na hindi lang sila ang makakapasok sa Olam Haba, but also the Noachites. Kaya malaking tulong talaga no, na nakapunta ako dun sa Israel kasama ng iba nating kasamahan. Okay. So may mga tanong no. Ayaw lang ng bobo ikso yung siguro uplok. Okay. Di nag-iisip. Hindi nag-iisip yan. Mga ganyan tao, wag na natin bigyan ng oras yan. Di yan nag-iisip. Pinipilit talaga nila sabat shalom. Paano magsasabat shalom? Wala ngang sabat. Wag bigyan ng ano, wag bigyan ng ano yan. Iyaan na yan. Maging bitter siya sa sarili niya, bahala siya na. Niktadli, ayan no. Kami makasama niyan doon sa loob ng yeshiva ng first rabbi ni pinagmamalaki niya na may estudyante siya na sikat ngayon na rabbi. And that is Rabbi Yosef Mizrahi. Actually, nagaya ni Rabbi Yosef Mizrahi yung gesture ng rabbi niya, yung unang rabbi niya. Pareho talaga sila magsalita. Yung galaw, yung ano, pareho. Kaya para mo na rin nakaharap si Rabbi Yosef Mizrahi pag na-meet mo yung unang rabbi niya. Kasi medyo bugoy-bugoy yan kabataan niya eh. Jewish sila pero medyo bugoy-bugoy si Rabbi Yosef Mizrahi. So sabi nung unang rabbi niya, gagawin ko yung religious. Pumayag naman yung mga magulang. Ilang taon nakalipas, wala, rabbi na. Sikat na rabbi na. Kami ni Nico, hindi ako nagsisinungaling. Kami magkasama niyan. So hopefully po naintindihan ninyo na hindi natin kailangan na kausapin yung mga hayaan niya kung ano gusto niya, hayaan natin. Hindi tayo magkakamove kung papansinin natin yan sila palagi. So dahil po doon kapag nasunod natin itong 7, itong green at saka itong yellow, magiging righteous po tayo. So, yung Israel naman na nasunod tong 7, tapos maraming nadagdag, kasrot, andun yung muidim, andun pa yung kung ano-anong mga utos nila, mga celebration nila. So, dahil marami po silang gagawin dun sa loob ng templo, kaya they are all righteous, hindi lang righteous, holy pa. So, sana maintindihan natin yan na ang Noachide is actually not subject talaga dun sa kasrut. Kasi wala po tayong gagawin dun sa loob ng templo. Wala po tayong trabaho. We need not to maintain. We need not to have a holiness. Although yung 7 laws, may holiness yan siya. Pero kakaiba ang holiness na nasa mga Jewish. Kasi utos talaga sa kanila. Sa atin, hindi. Yung holiness natin is extra dahil gumawa po tayo ng extra. Anong extra? Chidaka. Andyan ba sa 7 ang chidaka? Ano pa? Good deeds. Kaya nagkakaroon tayo ng holiness pero hindi kagaya ng holiness ng Israel. Kasi yung holiness nila is pang templo talaga. Yung holiness natin is actually dagdag points po yan. Pugi points natin yan sa harap ni Hashem. Hindi po pang templo. Pang dagdag points lang. Hindi po lang yan kasi malaking bagay yan. Malaki may tutulong yan sa atin. So hopefully naintindihan natin na para hindi tayo balik-balik ba kaya sinadya ko talaga to kasi nakatanggap ako ng message ba galing doon. So dahil nga ang Israel aside na part siya ni Hashem, siya po talaga ang lapit doon kay Hashem kasi sila yung nakakapasok doon sa loob ng templo. Kaya kung closeness lang ang pag-uusapan, Israel po yan. Kasi naging masunurin sila sa 613 ayon doon sa kung anong klaseng Jewish sila. Plus, andun pa yung holiness. Pero hindi po nawawala dyan ang binenuak, ang kihilat kasi di umut haulam. Kasi kahit papano po ay nakahural po tayo doon. Ang tawag po sa atin actually is half convert. Lalo na doon sa mga nakapunta.
At yung mga hindi po nakapunta, hindi po ibig sabihin na hindi na sila righteous. Righteous din sila and they are called kasidi umot haulam. Kasama po kami doon. So ang goal po ng kuho ng kihilat kasidi umot haulam is to reach the level of righteousness of patriarch and righteous Noachide na nag-walk with Hashem. Di ba sabi doon, Enoch walk with Hashem. O, paano siya nag-walk kung wala siyang sinunod? Wala pang 630 noong araw. Kailangan ba natin pag-aralan? Kailangan ba natin maging engineer para maintindihan yan? Kaya nga, mag-isip nga. Kailangan ba natin maging engineer para lang mapag-isipan? Ay, oo nga. Jigs Binoak, their concept is like Christian concept that no matter what you do, showing all the facts and evidence, but their eyes are using magnifying glasses only to focus on one thing. Shabbat can be observed too. Can be observed to Noachide ing ana jud na ilang dating aki. So, ibig ba sabihin, kasi sabi nila, dalawa daw yan Sakor at yung Imor. Remember and observe. Sila kailangan mag-remember, sila kailangan mag-observe. Ang Noachide, always free to remember the Sabbath of Hashem. That Hashem, once nagawa po niya yung trabaho niya on 6 days and on the 7th day, He rested. Hindi naman po natin nakakalimutan yan Hindi po natin nakakalimutan yan. We always remember. And God gave Sabbath to Jewish people. Hindi po natin nakakalimutan yan. So, ibig sabihin po, nag-remember po tayo. Kaya lang, hindi tayo pwedeng mag-observe kasi nga, hindi tayo na pag-utusan. Hopefully ka nang napakasimple po niyan. Napakasimple talaga. Sabi ko nga, hindi kailangan maging hindi kailangan maging doktor para maintindihan yung mga bagay na ganyan. Sabi sa Isaiah 49:6, and he said, at ang Hashem, sabi ni Hashem, it is too late, magaan lang masyado para maging servant ka. You, Israel, ang tinuro po niyan hindi po tayo lahat. To establish the tribes of Jacob. And to bring back the besieged of Israel. Puro po Israel yan. But I will make you, Israel pa din pinag-usapan, a light of nations. Sila daw ang liwanag natin, so that my salvation, who shall be until the end of the earth. So napakalinaw po niyan. Wala po, hindi po kasama ang salvation na promise ni Jesus dyan. So kahit na hindi po tayo Diyo, may salvation po tayo kasi nga may turo po ang mga Jewish. Dahil ang Jewish naging lights of the nations. Maniwala lang tayo dun sa turo ng mga Jewish. Samahan na lang din natin ng konting aral kasi nga nakita natin na hindi sila pare-pareho. So may freedom po tayo kung ano ang susundin at ano ang hindi susundin. May freedom po tayong gumawa yan kasi hindi naman may mga utak naman po tayo. Marunong naman po tayong tumingin kung ano ang tama at anong hindi. So the general rule, kailangan nanggaling talaga yan sa kanila. Para saan? Para ang mga nations, kasama po tayo, na ang salvation ni Hashem, hindi lang sa kanila, Israel, kundi pati sa buong mundo. Hindi yan salvation na salvation of soul, salvation of sin. Hindi po yan. Mali po yung teaching ng Christian. Ang salvation po dyan is yung daily po, kagaya ng sabi ni Hari David do sa Psalm 91. Ilang libo dito, natumba, ilang libo dito, sa'yo hindi po makakarating. Yun po ang salvation, pang araw-araw po na salvation. Hindi po salvation, kaya natin kailangan si Jesus kasi kailangan natin ng salvation. That is a Christian idea po. Wala po tayong pakialam sa Christian idea. Ngayon, kung mga Messianic is Christian idea ang sinusunod nila, din so be it. Problema nila yan. Sasabihin nila sila Judaism. Saan ang Judaism? Yung Judaism hindi naman nagpo-pronounce ng name. In Judaism, ang true Judaism is
Wala namang anak. Idea ng Christian yan, yung may anak. So yung mga Messianic na nakikinig dito, no, alam ko mayroong mga nakikinig. So mag-isip po kayo. Huwag po kayo padadala dyan sa mga reference, galing naman lahat dun sa mga Iglesia ni Cristo, galing dun sa Saksi ni Jehovah. Ano ba tuturong tama yan? Galing daw dun sa Hebraica. Wala nakita natin Methodist ang author. Methodist. Christian din. Oh. Andyan daw sa Berita Kadasya. Berita Kadasya. Samantalang kung titingnan mo sa heading, sabi doon, na Kim Yawan, galing sa language ng Yawan, Greek, ni Kim Yawan, lelason, transferred in the language of Hebrew. So, ibig sabihin, galing yan sa Greek, they translate to Hebrew. Kaya nga makita natin may Kristos dyan. Kasi galing yan sa Greeks. Di po yan galing sa Hebrew. Kasi walang original na New Testament na Hebrew. Yung sinasabi ninyong Berit Kadasya na original New Testament na Hebrew is hindi po yan galing sa Hebrew talagang original, kundi galing yan sa Greeks. Magbasa kayo, mag-aral kayo. Hindi yung sunod kayo sabi ng mga ano ninyo. Kaya hopefully na kuha po natin yung katotohanan. So nakita po natin na hindi po tayo sunsunuran sa kanila. I think igamit sa nila ang word na commemorate. Oh yes, commemorate. Sino magkikommemorate? Commemorate yung may experience. O kagaya ng piyesta ng Santo Niño, sino mag-commemorate niyan? Yung mga Katoliko. Kanila yan eh. Oh. So, kung experience mo, natural mag-commemorate. Kasi kung hindi mo experience, why you commemorate? Commemorate is equivalent actually to observe. Commemorate is slightly different from remembering. Pwede ka naman mag-remember na hindi nag-commemorate. Natatandaan mo lang, natatandaan ko na ang Hashem is gumawa ng buong mundo sa 6 na araw, sa ikapito, nagpahinga siya. Nakalimot na tayo. Naalala po din namin na ang Hashem is nagbigay ng utos ng Sabat dun sa mga Jewish. Nakalimot na tayo. Kagaya ng mga nauna, righteous sila kahit hindi nila yan ginagawa. Ganon din po tayo, continuous yan. Kasi nabigay na ang Torah sa Israel, pero marami pang mga individual na naging righteous po, kasabay ng pagbigay ng Torah. Isa sa magandang example mo niyan si Job. Hopefully po, naintindihan ninyo Hayaan na yan sila, panggulo lang yan sila. Hindi yan sila nakakapagbigay sa atin ng tamang yan si hayaan na ninyo yan. Wala panggulo yan. Isip nga yan, hindi stable Hindi yan siya maging sa sarili niya, hindi pa niya alam kung ano siya. Kasi paano niya alam? Wala siya paninindigan, wala siyang sariling kung ano siya. Hayaan na yan siya. Kaya nga sabi ko sa inyo nung araw, kung may problema, huwag po kayong sumakay sa problema. Be part of the solution. Kasi kapag sumakay po kayo sa solusyon, sa problema, ibig sabihin, you are not the solution. You are the problem. Diba? Sabi ko nung mga nakaraang araw, kapag may problema, huwag sumakay sa problema. Kasi kung sasakay ka sa problema, then ikaw na mismo ang problema. Be part of the solution. Kasi kung hindi ikaw ang solution, ibig sabihin, ikaw ang problema. Okay? Hopefully, kahit papano, meron tayong napag-usapan na clarification na ganito po ang ng Noahide. Okay? Ang kilat kasi di umutaw ulam po actually is a plain Noahide. Hindi po tayo nagse-celebrate ng Hanukkah, hindi po tayo nagse-celebrate ng Passover, yung ginagawa nila, may gagawin din tayo. Hindi yan. Wala yan.
Kasi we only commemorate dun sa story natin. Kaya nga pwede tayo kapag kami araw, as long as wala lang idolatry na involved, pwede po tayo dyan. Anniversaries ng company, anniversaries ng mga lugar, anniversaries ng kung ano-ano, as long as hindi po involved yung idolatry. Pero kung involved na, iwas din tayo. Okay? So, hopefully, nakapagbigay po tayo linaw no dun sa ibang kapatiran na ano po. Okay, so hanggang sa susunod po, magandang gabi po sa ating lahat. We give thanks to you, Lord, our God, that you place our portion with those who sit in the study halls, and that you did not place our portion with those who sit in the street corners. For we wake up early, and they wake up early. We wake up early for words of Torah, and they wake up early for empty words. We work hard, and they work hard. We work hard to get reward, and they work hard and do not receive reward. We run and they run. We run to life in the world to come, and they run to the pit of destruction. Amen. You who dwells in the shelter of the Most High, who abides in the shadow of the Omnipotent. I say of the Lord, who is my refuge and my stronghold, my God in whom I trust, that he will save you from the ensnaring trap, from the destructive pestilence. He will cover you with his pinions, and you will find refuge under his wings. His truth is a shield and an armor. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, the pestilence that prowls in the darkness, nor the destruction that ravages at noon. 1,000 may fall at your left side, and 10,000 at your right, but it shall not reach you. You need only look with your eyes, and you will see the retribution of the wicked, because you have said, "The Lord is my shelter," and you have made the Most High your haven. No evil will befall you, no plague will come near your tent. For he will instruct his angels in your behalf to guard you in all your ways. They will carry you in their hands, lest you injure your foot upon a rock. You will tread upon the lion and the viper. You will trample upon the young lion and the serpent. Because he desires me, I will deliver him. I will fortify him, for he knows my name. When he calls on me, I will answer him. I am with him in distress. I will deliver him and honor him. I will satiate him with long life and show him my deliverance. Amen. שאלתי מאת אדוני אותה אבקש שבתי בבית אדוני כל ימי
Lord. Okay, yung mga may mga tsidaka po dyan, no, na pwede pong tumulong doon sa kapatid po natin na namatay na nasa Iligan po, no, pwede po kayong mag-forward po ng tsidaka, no, para doon. Kasi I am planning to visit her, no. Hopefully, marinig to ni ni Sister Lumulho from Iligan City na magsabay po kami doon sa pagpunta kay Ijing kasi hindi ko po alam yung bahay nila. So, Sis Rime, chat mo ko, no, kung na kailan kayo pupunta para magkasabay po tayo sa pagbisita doon. So, yung may mga tsidaka po dyan, pwede po tayo tumulong, no, para kahit papano maibsan po yung kalungkutan ng pamilya. So, hanggang dito na lang po. Magandang gabi po sa ating lahat.